ating magiging topic ngayon ay tungkol sa manifestation. Paano tayo makapag-manifest? 'Di ba? Sabi nga sa Biblia, sabi ni Jesus Christ, kailangang maniwala tayo sa ating mga hinihiling at ito ay mapasa atin. So walang imposible dahil ito ay ating pinaniwalaan. So ang tanong, naniwala ka naman? Bakit hindi nagmamanifest? Dahil ang paniniwala mo ay hanggang bibig lamang, hindi ito nasa isipan. So, lagi nating tatandaan na ang ating isipan ay nagki-create o naglilika ng ating karanasan, ng ating event sa buhay. So, paano gagamitin ang ating isipan para mapabilis ang ating manifestasyon, para ang ating pananampalataya ay magiging matibay? So, imagination. Imagine natin na yung bagay na yon na ating hinihiling ay natupad na. Paano ba ang isang bagay? Halimbawa, humihiling ka ng isang bahay. Ngayon, imaginin mo na itong bahay na to ay ipinagkaloob na sa'yo. Ano ang mararamdaman mo na ang isang dasal mo na magkaroon ka ng bahay ay natupad? Ano ang magiging reaction mo? Dapat ganun everyday ang mararamdaman mo. At doon, ang ating pananampalataya ay magiging matibay na talagang walang magagawa ang universe kundi ibigay sa'yo ang iyong hinihiling pagka ito ay nakikita mo sa iyong imahinasyon na vivid. Pag cash naman, kailangan ano bang excitement magkaroon ng, halimbawa, humihingi ka ng 1,000,000. Ano ba ang mararamdaman mo pagka yung cash na yon ay nasa palad mo na? Yung happiness na yon, kailangang doon ka mamuhay. Kailangang buhay sa'yo, isipan, at para mag-manifest ito sa'yo. Hindi pwedeng negatibo ka tapos mag-expect ka na yung dinadasal mo ay mag-manifest. Tapos magmarites ka sa kalye. Tapos yung dasal mo, inaasahan mong mag-manifest sa'yo. Ang pagmamarites natin sa ibang buhay ng ibang tao ng negatibo ay hindi nakakatulong yan para magbigay sa'yo ng kasagutan sa iyong mga dasal. Maliban na lang kung ang minamarites mo ay ginagawa mong inspirasyon ang taong yon at masaya ka sa taong yon dahil na-achieve niya kung ano man yon ang iyong ikinakatuwa sa taong yon. That's a good sign na makakatulong sa iyong manifestasyon. Pero pag ito ay hindi nakakatulong, negatibo, huwag mo nang hangarin, huwag mo nang isipin, let go mo na. Halimbawa naman, nais mo ng kagalingan. So, nagdadasal ka ngayon, naggumaling ka sa kung anumang karamdaman mo. Alalahanin mo ang sinabi ni Jesus Christ, ano man ang iyong hihilingin, maniwala ka at ito ay mapapasayo. At sinabi pa mo niya, walang imposible sa taong naniniwala sa kanyang dasal. Maraming talata sa Biblia ang nagsasabing sa paniniwala mo, ito ay mangyayari. So, paniniwalaan natin na tayo ay magaling na. Kung halimbawa hindi ka nakakalakad, huwag mong isipin ang iyong kondisyon. Ang isipin mo mga panahon na ikaw ay nakakalakad, na ang iyong legs ay malakas. Mahirap paniwalaan, pero pag lagi mong iniisip ito, mangyayari sa iyo. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. At ang salita mo ay walang pinagkaiba sa salita ng Diyos pag ito ay pinapaniwalaan mo. Ito ay mangyayari sa iyo. Halimbawa naman, ikaw ay may cancer ngayon. Isipin mo, nang ikaw ay malakas pa, ang kalagayan mo ay ganun. Masaya ka, nagtatrabaho ka, huwag mong isipin na ang kondisyon mo ngayon, na ang pain mo ngayon,
The pain is only an illusion. We are also a co-creator of God, na kung ano ang iniisip natin, kung ano ang hinahangad natin, maniwala tayo at ito ay matutupad sa atin. The kingdom of God, remember, ng templo ng Diyos ay nasa atin. Siya ay nanananahan sa atin. Kaya maniwala tayo sa Kanya na si Jesus ay buhay sa atin, para sa atin, at nasa atin. Kaya huwag kang maniniwala sa mga sabi ng iba ng kanser ay walang kagalingan. Pag ikaw ay tinaningan na ang buhay mo, huwag kang maniwala doon. Huwag mong tanggapin. Tanggapin mo ang buhay. That is Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. Nanananahan sa'yo. Kaya yan ang paniniwalaan mo at wala nang iba pa. Isipin mo ang buhay mo na ikaw ay malakas. Na ikaw ay nakakalakad. Na ikaw ay walang sakit. Ito ang imaginin mo palagi. Smile and don't worry. And leave it to God. Isabihin mo, I cast this burden from the God within and I am free. So binibigay mo na sa Diyos itong problemang ito, ano man ang problema mo, at ikaw ay malaya na. God will begin to execute your manifestation, the action, the process. At yan ay sa kapakinabangan mo sa iyong buhay. Ating isipan ang makapangyarihan. Dahil ang ating imahinasyon is God. Ang ating isipan ay ang ating espiritu na may kapangyarihang na nagdadala ng kagalingan, nagdadala ng ating ninanais sa buhay. Gusto niyang maging masaya tayo. Ang hiling lang niya, maniwala tayo sa Kanya na siya ay buhay sa atin. God bless everyone. Sana mamuhay tayo sa pananampalatayang buhay si Jesus sa atin.